isang isla sa dulo ng kalupaan ng probinsya ng Samar. Ito yung karugtong na kwento ng ating paglalakbay sa probinsyang pinagmulan ni Raidgon. Bumiyahe tayo sa kainang bangka kasama ang ating buong pamilya. Naglayag sa karagatan ng mahigit kumulang 3 oras, marating lang ang isa sa makasaysayan at isang paraisong isla. Ang Humonhon Island. Isang isla na palilibutan ng malawak na karagatan, na paliligiran ng mayabong na kagubatan, ngunit nagbabadyang masira dahil sa mga aktibidad ng mga tao. Kung kaya't sa episode na ito ay hayaan niyong ibahagi namin ang mga nalalabing kagandahan ng islang ito. Samahan niyo kaming libutin ang Humonhon Island dito sa Giwan, Eastern Samar. Ito, yung karugtong ng ating summer adventure. At kung hindi mo pa napapanood ang video na iyon, narito siya. Nasa link na rin para masubaybayan nyo ang ating kwento. Mula mainland Giwan, Eastern Samar, ay dadayuhin natin ang isa rin sa pinagmulan ng inyong lingkod. Kasama pa rin ang ating buong pamilya, ay nagrenta tayo ng bangka para tumawid ng isla. Halos 20 katao kami sa bangkang ito. Kasama ang ating mga bagahe ay naging matiwasay naman ang ating pag-alis sa Pampang. Sinabayan pa ng maganda at maaliwalas na panahon sa gitna ng laot. At kakamangha din nang may makasabayan tayong bangka na papunta rin sa ating direksyon. Matapos ang halos 3 oras na biyahe, ay narating na natin ang Humonhon Island dito sa Giwan, Eastern Samar. Umungad sa atin ang malinaw at preskong tubig, nakita ang ilalim ng katubigan.
mga corals at mga natural na organismo rito. Alright, so panibagong adventure tayo ngayon at tumawid tayo ng Homonhon at andito na tayo sa Homonhon Eastern Samar. So ito siya, ito ang Homonhon Samar. Nakarating na tayo dito sa Homonhon Island. Alam niyo ba na ang islang ito ang kauna-unahang islang narating at nalakaran ng manlalakbay na Portuguese na si Ferdinand Magellan? Narating niya ang islang ito noong March 16, 1521, kung kaya't isa ito sa mahalagang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas. Galing lang. Awas yung lamak. Ay! So nakababa tayo dito ng ng suluan, ay isang kagustuhan. Tapos maglalakad tayo paunti-unti. Di-deliver muna natin ang mga bagahe at maglalakad muna tayo. Ano masasabi sa biyahe na 2 hours and 30 minutes? 2 hours and 30 minutes? Oo. At ang struggle ni Severina ay nagpatuloy. Ito magsisimula ang biyahe natin dito sa Homonhon, Kagustuhan. Yay! 2, 3! Ah! 2, 3! Taray! Matapos ang 3.5 hours na biyahe sa bangka, nakarating na tayo sa Homonhon. At ito tayo ngayon.
kasama ang ride gun. At nandito tayo ngayon sa ating plaza. Pinuntahan natin yung fiesta dito. Parang ngayon bago mag-bisperas. Ikot muna tayo dito sa Kasukusuan. At ito ang chapel. At nandito tayo sa Kagusuan. Kagusuan. Kaya akin yung letter L. Saan dyan? Walang letter L. Yun ang barangay hall ng Kagusuan. Tapos, ito yung entrance. Tara dito. Walang L. Happy Fest. June 28 bukas. Masal kayo ah. Ikaw lang. Takal. Tapos na ang pera. Ito na ba? Ayun. Nandun kami nasa bungat eh. Ay, April. Kain man ang laki ni Ubin. Ikaw. Well, si April, sa Liza. Di April. Anak ni Yusuf. Maliligo na ang dagat. Ito, at sa anak ni Jojo. Kati-kati ako sa anak. Ay, mana. Dito ba siya namatay? Ang sarili na kasi ang cemetery yun doon. Sa sobrang layo. Ngayon, nagsarili na. Kaya ang taga-suburan, nilipat nila yung doon yan. Kailan na masasabi mo sa umanhon? Ano masasabi mo sa umanhon? Ano ba review? Ito ang masasabi ko. Ano masasabi mo dito? Isang isa lang talagang hirap na hirap ako dito sa Humuhun Island. Hindi ako makaintindi ng Bisaya. Ikaw dito, ano masasabi mo sa umanhon? Masarap yung tinapay. Ikaw, ano Ay, masasabi mo sa sana. umanhon? Luto. Nakuha na yung tinapay niyo? Hindi, konti lang. So, unang lapag natin dito sa Monhon. And next day, next few days, magkakaroon ng activities. At, ayun. Medyo kakaiba lang yung activity natin kasi hindi tayo nagmomotor. Pero, bangka yung ginawa natin ngayong araw. Kung mapapansin nyo, bumiyahe tayo mula doon sa Giwan, Eastern Samar. Tapos bumiyahe tayo punta dito. Within 2.5 hours na biyahe. Na maganda yung panahon. Maganda. Tapos try na ito umakyat dito sa parang parang makeshift na parang view deck. Pero tingnan natin yung beach nila. Eto. Ano masasabi mo sa Monhon, TJ? Ikaw, ano, Joshua, ano masasabi mo sa Monhon? Sobrang solid. Solid. Ikaw, masasabi mo sa Monhon? Okay lang. Wow, okay lang. Ikaw din, Paul, masasabi mo sa Monhon? Anong masasabi mo sa Monhon? Antok pa. Bibilis pa. Ito yung maganda dito sa islang ito. Payapa, tahimik, at mapapatambay ka na lang talaga sa baybayin kahit na abutin ng dilim. Sulit na sulit at hindi ka talaga maiinip. Samahan mo pa ng preskong hangin at kapaligiran. Binisita rin natin ang masarap na tinapay dito sa Barangay Kagusuan. Ang tawag Hindi ba ito ay yung pan. putok? Ito ay niluto sa nagbabagang apoy at tinatakpan din ng mainit na pantakip sa itaas. Hindi na kami gagawa bukas. Hindi nga. Hindi nga. Magkano kayo? Handa na. At kahit pa nga sa gabi, ay hindi ka talaga maiinip dahil sa ganda ng damuhan sa plaza na halos bermuda ang damuhan at ilaw na nagbibigay liwanag sa kabuuang barangay.
Good morning. Nandito po kami ngayon sa Monhon, Hawaii. Humonhon? Ay, Humonhon, Hawaii. Sa oras ng ganito ay napaka-pawisin na ako po. At aakyat daw kami kukuha ng masarap na fresh na buko. Kaya taste muna kami dito sa aming paraiso. Alright. So, laki oh. School service. Pasok tayo dito sa loob, papuntang Darabdaban. And this is our continuation papunta doon sa area na yun. Ito yan. Ito yung rough road din papuntang Darabdaban. Tapos, kung papansin itong napakalaking school service, Barangay Kagusuan. So, at kung makakita ng school service sa ganyang kalas. Alam mo, tatlong steps. Lupit. Siyempre, dahil island to, hindi maiiwasan na may ganito. Umaga dito sa Monhon ay pansin nyo sa aming nilalakaran na puro kagubatan. Presko, tahimik, at napaka-refreshing sa pakiramdam. Probinsyang-probinsya ang vibes. Samahan mo pa ng mga mahal mo sa buhay ay talaga namang napakasaya sa pakiramdam. Nakakamangha nang ito ang ating nasilayan dito sa parating ito ng Darabdaban. At yun, mapapansin natin, di ba? Mas maganda pa to dun sa mga napapanood natin sa mga ibang nasa beach. Sobrang ganda. Grabe, napakaganda ng dagat dito. Sobrang pinong-pino ng buhangin, yung alon. Ito yan sa Humonhon, Giwan, Eastern Samar. Grabe ang pino ng ano. Kaya nga eh. Grabe Ganda. ang usap ko nito. Yun o. Pwede din para sa Boracay? Hindi pa napunta Boracay eh. Ganda. Ito. Mas maganda pa sa Boracay.
Blue na blue dun, no? Sa part na yun. Ay, wag kayo lalayo ah. Hoy, princess, dito lang kayo. Mag-hi kayo sa buong mundo. Hi everyone! Mapanood tayo sa USA, sa ano. Ito kami sila aming mga nyugan. Cheers! Saan lang kami makapasyal dito kaya nag-harvest kami. Cheers! Halin na kayo dito! Cheers! The wild. At hindi kalayuan ay narating na natin ang tinatawag naming bulwang, na kung saan ay nagsasalubong ang tubig ilog at karagatan. Napakaganda. Isang paraiso. Pero kung titignan natin sa mapa, ay hindi maitatago ang nagbabadyang pagkasira ng napakagandang lugar na ito dahil sa malawakang pagmimina. Madawi nga dagat, wala nang kabayang kay tumurok nga na kini para nakinlinaw na hinya karabaw. Kasi maninilubugan. Ilan na lang ang natitirang oras para masilayan ang ganda ng islang ito. Sapagkat balang araw, ang mga tanawing ating nakikita ngayon ay maaaring maglaho at mabura sa alaala ng paraisong ito kung pababayaan natin tuluyang masira. Sumapit ang araw ng kapistahan dito sa Barangay Kagusuan, Umunhon Island. At nakakamangha ng masilayan natin ang nananatili pa ring tradisyon ng mga tao rito. Kanya-kanyang handa sa bawat tahanan, kamustahan at mga bagong alaala kasama ang mga mahal sa buhay. Record na. Record na yun. Buhay na buhay rin ang kapistahan dahil sa mga kabataang sumasali sa mga palaro sa gitna ng plaza.
At sa pagsapit ng gabi ay tuloy pa rin ang pistahan sa pagsayaw ng kuratsa. At dahil si Right God tayo, hindi mawawala sa episode na ito ang pagmumotor. Mas magandang malibot ang isla ng gamit ang motor. So ang gagamitin natin itong Honda XR M125 na pang bundok. Nung nakaraang video natin is ginamit natin sa ADV. Kung kaya't masusubukan natin ang ating ibang skills naman dito sa mga bundok at mga motor na katagayan nito. Sana hindi lang umulan dahil full pack tayo. Alright, gamitin natin itong motor na to. Tara! Gusto mong mag-data, magpa-load ka. Malakas ang signal doon. Mayroon ka? Okay. Kaya naggamit hin eh. Naggamit hin eh. Di kami... Dalaan ng supply dyan. Andiyan sa may ka... Alright. Bilis ah. Tayo'y pupunta ulit ng resort. At dito tayo ngayon, nagmamotor pa rin tayo. Siyempre, hindi mawawala ang pagmumotor. Motor is life kahit umulan dito sa isla ng Humonhon. Medyo maulan pero okay lang naman. Kapansin yan umuulan. Diba? Tapos na ang fiesta sa mga araw na ito. Kung kaya't ang mga natirang handa ay pinagsaluhan na lang namin sa tabing dagat. Pero bago tayo makarating doon, ay dinaanan muna natin itong isang mahabang rough road. Hinatid natin pa isa-isa ang mga dalahid at nag-angkas na rin para mas mapabilis ang ating pagpunta roon. At isa sa napansin namin kapag nagmomotor kami, ay lagi tayong sinasamahan ng ulan. At sa pagkakataong ito enjoy na lang ulit natin. Narito na tayo sa kabungaan. Kasama pa rin ang ating buong pamilya ay sinulit natin ang huling araw natin sa isla. Nagbabad sa dagat, nakatuklas na marami palang bukal sa lugar na ito. Habang sama-samang ine-enjoy at sinusulit ang napakagandang paraisong isla na ito. Isang isla sa dulong ibabang bahagi ng Giwan Eastern Samar. Islang nakaukit na sa kasaysayan, ngunit nanganganib na mabura dahil sa pagmimina. Sana'y magkaroon ng aksyon ang mga kinaukulan dito. Dahil hindi lang natural na kalikasan na nanganganib na mawala dito, kundi pati na rin ang kalusugan at pamumuhay ng mga tao rito. Maraming salamat kung umabot ka man sa dulo ng video na ito. Salamat at pinili niyong tunghayan ang aming probinsya at ibahagi sa inyo ang mga nalalabing kagandahan nito. Paano mga Regans? Hanggang dito na lang muna. Malaking tulong ang panunod mo para sa matagal na naming pinapangarap na Philippine Loop sa inaharap. Muli, kami po ang RideCon na walang sawang nagpapaalala na ride safe lang.